Magandang hapon po. Ayan. So, magandang hapon sa inyo lahat. Palapakan natin si Jesus. Ayan. Meron po ako ditong gesture. Mamaya explain ko po sa inyo. Ito po yung ating topic. Amen? So, ayan. Pinopromote ko rin po yung ating t-shirt. Ito po yung ating magiging t-shirt po. Ito po yung martyr. Nakalagay yung cross. Nakalagay ito, count me in. Tapos nakalagay sa baba, no turning back. Sino dito naniniwala kapag kayo ay Kristiyano, kayo po ay martir ng Panginoon? Taas niya kamay yung mga martir dyan. So, next month po, ito po yung magiging topic. So, suggestion ko, ina-upload ko naman yung aking preaching sa Facebook na nakakonect sa YouTube. Mas madali palang mag-download sa YouTube na i-connect mo sa Facebook. Kaysa yung ginagawa ko na inaabot ako ng ilang oras, madaling araw, para lang doon sa... so napakahirap. Anyway, ang monthly theme po natin ay Give Me Jesus. Last time po, tinuro ko po sa inyo yung ang mamahaling perlas. Tama? Ayan. Saka ma? Upo ka dyan. Ayan. Maganda daan dito kasi mapagkamalan tayong pirated. Yung mayroong yung aninong dumadaan sa ano. No? Amen. So, yun. Tawag dito, mamahaling perlas. Sino daw po yung mamahaling perlas natin nakaraang linggo? Walang iba kundi ang Panginoon. Kapag nakilala mo si Lord, suggestion ko po sa lahat po ng mga focus kayo dito sa preaching. Kasi mamaya po, meron po akong share sa inyo na vision habang tayo po ay nag-worship kanina. Amen. Naniniwala po ba kayo na ang Diyos po ay nandito sa kalagitnaan natin? Sige, pray muna tayo. Aming Diyos, salamat, pinupuri ka namin, pinasalamatan, dinadakila namin ang iyong pangalan. Lord Jesus, Father, Holy Spirit, be with us, Lord, ngayong hapon na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ito po yung binigay na verse sa akin ng Lord kahapon. Alam niyo po, pag Kristiyano po kayo, isa sa pinakamahalagang ma-develop, ma-train sa atin, yung tinatawag natin na listening. Sabi niyo nga po, listening. Kapag hindi tayo pamilyar sa boses ng Panginoon, mahihirapan po tayo. Kaya kinakailangan ngayong last days, kabisado nyo, familiar kayo, alam ninyo yung boses ng Panginoon. Tama? Sapagkat ang mga tupa, alam nila yung boses ng kanilang pastor. At lumalayo sila kapag ibang boses ang napakinggan nila. So meron po kayong Bible, Marcos chapter 5, verse 24 hanggang 34. Yan. Sige po. Ito po yung option nyo kanina, di ba? Marcos chapter 5, verse 24. Pero simulan ko na sa verse 21. Ang anak ni Jairo at ang babaeng dinudugo. Si Jesus ay sumakay sa bangka at bumalik sa kabilang ibayo. Nasa baybayin pa lamang siya ng lawa, ay dinumog na siya ng napakaraming tao. Naroon din ng isang tagapamahala ng sinagoga na ang pangalan ay Jairo. Pagkakita kay Jesus, siya'y lumuhod sa paanan nito at nagmakaawa. Ano daw po ginawa ni Jairo? Nagmakaawa. Nag-aagaw buhay po ang aking anak, ang anak kong dalagita, maawa po kayo, sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay upang siya ay gumaling at mabuhay. So pinapasama ni Jairo ang Panginoon sa bahay niya kasi nag-aagaw buhay yung kanyang anak. So syempre kung mayroong nag-aagaw buhay, walang iba talaga alam mo pinaka-the best na doktor. At naniniwala po ako, wala na pong ibang pinaka-the best at great doctor sa buong mundo, walang iba kundi ang Panginoon. Amen po ba? Sabi ni Jairo, nagmakaawa siya sa harapan ng Panginoon. At naniniwala si Jairo na ang kamay ng Panginoon ay, ano daw? Anong kamay ng Panginoon? Himala.
ang kamay ng Diyos ay mapaghimala. Okay? Medyo iwas-iwasan niyo po magsalita dyan kasi ang lakas po talaga niyan makasagap, no? Kasi po, yung cellphone po na yan, wala pa po sa buong mundo niyan. 20 years pa yan bago pa i-discover. Alagado na ako, nauna na ako. Joke lang po. So, yun. So, alam ni Jairo na ang kamay ng Panginoon ay mapaghimala. Kaya sabi niya, Lord, pumunta kayo sa aking bahay, pagalingin niyo po, ipatungin yung kamay sa anak kong babae at siya ay mabubuhay. Sumama naman si Jesus. Wow, ang galing nito. No? Ang Panginoon po ay sumama. Ngunit, sumunod din sa kanya ang napakaraming tao. Gano'n kaya karami ang napakarami? Ha? Kaya halos maipit na siya. Alam niyo po ba kung gano'ng karami ang sumasama sa Panginoon? Nung gumawa po ng himala si Lord, nagpakain po siya ng 5,000 lalaki. Eh kung yung 5,000 lalaki na yon, meron doong, sabihin natin na ang tatay doon ay 3,000. May asawa, kasama ang asawa nila. O ilan na lahat? 8,000. Eh may anak pa. Kada isa. O ilan lahat? Oh, alam niyo po ba sa theology, estimated nila na araw-araw kasama ng Panginoon, 10 to 12,000 ang kasama ng Panginoon. Amen. Dami, no? Now, sumama naman si Jesus, ngunit sumunod din sa kanya ang napakaraming tao, kaya't halos maipit na siya. Kasama rin doon ng isang babaeng 12 taon nang dinudugo. Hirap na siya sa sakit na yaon at marami ng doktor ang sumuri sa kanya. Naubos na ang kanyang ari-arian at sa pagpapagamot, ngunit hindi pa rin siya gumagaling. Sa halip, lalo pang lumala ang kanyang karamdaman. Nabalitaan niya ang tungkol kay Jesus, kaya nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus at hinipo ang damit nito. Sapagkat iniisip niyang mahipo ko lamang ang kanyang damit, ito po, yung damit ng Panginoon, gagaling na ako. Alam niyo po ba yung damit po doon sa ibang version po? Prayer shawl ang ginamit. Kasi po, si Jesus po is a rabbi. Rabboni, rabbi po siya. Ang rabbi po ay lagi po mayroong prayer shawl. Kaya kung kayo po ay Messianic Christian, understood sa inyo na hindi po talaga yung laylayan ng damit ng Panginoon ang hinawakan ng babae, kundi yung kanyang talit o prayer shawl. Ito po yung hinawakan ng babae, itong dulo. Amen. Sapagkat inisip niyang mahipo ko lang ang kanyang damit, gagaling na ako. Agad niyang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang magaling na siya. Naramdaman agad ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya. Naramdaman ba ni Lord na may power na lumabas sa kanya? Kaya't mamaling siya sa mga tao at nagtanong, sino ang humipo sa aking damit? Sumagot ang kanyang mga alagad, nakikita po ninyong napakaraming nagsiksikan sa paligid ninyo. Sabi ni Ate Jo, balagbag pala magsagot itong mga, pilosopo Nakikita ba po dyan, napakarami nagsisiksikan sa paligid ninyo? Bakit pa ninyo tinatanong kung sino humipo sa damit nyo? Abay, balagbag Subalit, lumingon-lingon si Jesus. Hindi na high blood si Lord upang tignan kung sino ang humipo sa damit niya. Palibhasa'y alam ng babae ang nangyari. Siya'y nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus, nagpatira pa at ipinagkait ang buong katotohanan. Subalit sinabi sa kanya ni Jesus, anak, pinagaling ka ng iyong palataya, umuwi ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban, ikaw ay magaling na. Mga kapatid, ang papokosan ko dito yung babaeng dinudugo, hindi po si Jairo o si Jairo. Amen po ba? So pamagatan ko na lang itong when you touch Him. Sabi nyo nga po, when you touch Him. Alam niyo po
ba? Napakahalagang mahipo mo ang puso ng Panginoon. When you touch Him. Alam niyo, marami pa tayo matututunan ngayong hapon na ito. Okay, babaybayin ko po ito, no? Wala po akong outline, babaybayin ko lang po siya, verse by verse, word per word, no? Sabi dito, sumama naman si Jesus kay Jairo. Alam niyo po ang kagandahan po sa Panginoon, hindi po si Lord bossy, nakatulad ng iba. Papuntahin mo na lang dito, tinatamad na ako eh. Siya hindi. Siya mismo ang pupunta. Kapatid, tayo sa buhay natin, kapag may problema pamilya natin, sino ang pinapupunta mo sa loob ng bahay mo? Sino? Ha? Sino dapat papuntahin sa loob ng bahay? Sino? Sino dapat papuntahin natin sa loob ng bahay natin kapag may problema tayo? Ha? Si Jesus! Ngayon ganito po nangyari, sumunod sa kanya napakaraming tao. Ano kaya ang dahilan kung bakit maraming tao sumusunod sa Panginoon? Alam niyo ba na may mga iba't ibang tao sumusunod kay Lord? Yung iba, ang gusto lang makita yung himala. Yung iba, gusto lang makikain. Kasi, nagpapakain, may isang kapatiran kahapon, nagkwento sa akin, kaya doon siya pupunta na Bible study kasi excited siya sa pagkain. No? Taas nga kamay yun. Ayun, si sister, no? Meron naman, kung bakit gusto pumunta kay Jesus, sumusunod, kasi curious sila kung sino ba si Jesus. Kahit nga si Herodes curious, ikaw ba talaga yung Jesus? Meron naman kung bakit sumasama kay Jesus, gustong pakinggan yung mensahe ng Panginoon. Mga kapatid, may tanong ako sa inyo. Kapag kayo pumupunta ng church, bakit kayo pumupunta ng simbahan? Meron dito maaaring pumupunta kasi naimbitahan lang, naisama. Meron dito na pumupunta sa church dahil mayroong pagkain. Meron naman, may ayuda. May pagkain, may ayuda. Yung iba naman pumupunta ng simbahan kasi na-curious siya. Bakit ang mga Kristiyano, pag joyful song, tumatawa, pag worship song, umiiyak? Tapos pag tumayo si pastor, ay bago tumayo si pastor may testimony, iiyak ulit. Pagdating ni pastor, tatawa na naman. Pagtapos si pastor, bago matapos si pastor magsalita, iiyak na naman. Tapos pag bago matapos yung gawain, magpapalakpakan, magiging masaya na naman. Nagtataka sila, bakit parang ang mga born again sa simbahan, roller coaster ang mga emosyon. So may curiosity. Amen. Ngayon, ngunit sumunod din sa kanya napakaraming tao, kaya halos maipit na siya. Habang naglalakad po ang Panginoon, marami po bang dumidikit kay Lord? Marami pa nakakahipo sa kanya? Marami pa nakaka-touch sa kanyang katawan? Alam niyo po, kung bibigyan po ko ng pagkakataon, gusto ko mabuhay sa panahon ng Panginoon. Dalawa lang yung panahon na gusto kong mabuhay ako. Kung kayo bibigyan ng pagkakataon, anong panahon gusto niyo mabuhay? Kung yung pintuan na to, no, meron siyang katulad ni Doraemon o yung Superbook, na paglabas ninyo dito, anong timeline gusto niyo mapuntahan? Ako gusto talaga mapuntahan, alam mo, yung panahon ni Jesus Christ at yung itong panahon natin, last of the last days. Time machine. Time machine. Ngayon, verse 25, kasama rin doon ng isang babaeng 12 taon nang dinudugo. So, nung time po na yon, meron pong babae na 12 years na pong dinudugo. Grabe po ito. Sige nga po, isipin po ninyo. Duguin ka nga lang na ilang linggo na walang ampat. Ang puti-puti mo na namumutla ka na. How much more yung 12 years? Butot balat na yan. Sabi dito sa opsa ninyo, tungkol saan ang kwento? Tungkol sa babaeng pinagaling ng Panginoon. Sa palagay mo, gaano kahirap ang kalagayan ng isang babaeng dinudugo sa loob ng 12 taon? Gaano po kahirap? Ha? Sige nga po, gaano kahirap ang kalagayan ng isang babae na may sakit sa loob
taon. Parang mas gugustuhin na rin niya na mamatay na lang. Yes, wala eh. Hindi ka makaalis. Hindi mo kayang i-enjoy yung sarili mo. At the same time, kapag ikaw ay Hudyo at may sakit ka, ikaw ay kino-considered na makasalanan. Ikino-condemn ka, inihihiwalay ka. Etong babae na to, napakalangsa niya. Nilalayuan siguro ito ng mga tao kasi tinuturing siya makasalanan dahil may sakit siya. Kaya nga po ang Panginoon kapag may sakit ang tao, ano sabi niya? Tumayo ka, pinatawad ka na sa iyong mga kasalanan. Bakit pinatawad? Bakit sinabi Jesus, pinatawad ka na, hindi pinagaling? Pinatawad. Kasi po yung sakit may kinalaman sa kasalanan. Amen. Amen po ba? Now, ang number 12, 12 taon, ilan po ang apostol ng Panginoon? Ang disipulo niya, ilan? Ilang tribo ang Israel? Ilan ang elders? Ang tanong ko sana, ilan ang 24 elders? No? Mali, no? Ilan ang elders sa Revelation? 24. Bakit sila 24? Kasi divided yun sa dalawa. So, ang number 12 sa Bible is a number of government. Hello? Kaya nung nawala itong si Judas, naging ilan na lang sila? 11. Eh, ang number 11 sa Hebrew is a number of destruction. Kaya, pinilit nilang maging 12 ulit kasi si Lord ay magaling sa number. So, ang number 12 sa Bible is number of what? Government. God's government. Malinaw hindi? Malinaw po hindi. Now, kung God's government ang number 12. So, ang number 12 is a symbol of government. So, ang point nito, itong babae na to, hirap ng magkaroon ng tinatawag na self-government. Alam niyo po ba kung bakit po hirap na hirap siya? Kasi sabi sa Bible, there is life in the blood. Tayo po tinupo sa pamamagitan ng dugo ng Panginoon. Tama hindi? Pero itong babae na to, yung dugo na magbibigay buhay sa kanya, laging umaalis. So yung government niya sa katawan niya, sa sarili niyang katawan, sa kanyang kaluluwa, sa kanyang espiritu, tuluyan na po nawawala. Hindi niya na kayang i-manage mismo yung kanyang mind. Hindi niya na kayang i-manage yung spirit niya. She cannot even manage her own body. Isipin niyo po kung gano'ng kahirap for 12 years na you cannot manage your own life because of your sick. Naintindihan niyo na. Ngayon, kung kayo po yung babae na may sakit na ito, at marami ng doktor ang sumuri sa kanya, naubos na ang kanyang ari-arian. Ano ibig sabihin ng ari-arian? Ano kaya maaaring nabenta ng babae na ito? Naubos na ang kanyang pilak, yung kanyang ginto, possible, maging ang kanyang lupa, namana sa kanyang mga magulang, possible. Kasi pag sinabi niyong ari-arian, mga properties niya. Ngayon, at lahat ng magagamot na pinuntahan niya, instead na mapagaling siya, lalo pa siyang lumala. Kung kayo po, yung babaeng ito na nasa pinakadulo na, at nakita ninyo ang medical, napaka-imposible sa medical na pagalingin ka, who will be? Saan ka huhugot ng kagalingan? Pakahirap. Maaaring itong babae na to sa loob ng 12 years, hinihintay na lang niya ang kanyang kamatayan. Alam niyo po, may sabihin ako sa inyo, isa sa pinakamapait na buhay sa mundong ito, ay yung taong nawalan na po ng lakas ng loob mabuhay. Yung naghihintay na lang ng kanyang kamatayan. Ayaw po ng Panginoon maghintay tayo ng ating kamatayan. Ang sabi sa Biblia, ang gusto ng Panginoon, maratnan niya tayong gumagawa. Amen. Totoo ba? Amen po ba? Amen po ba? Kahit senior citizen na tayo, dapat
Paanta pa rin tayo kay Lord. Amen po ba? Kahit senior citizen na tayo, dapat nag-worship pa rin tayo sa Panginoon. Now, naubos na ang kanyang ari-arian. May sabihin po ko sa inyo, give me Jesus. Meron po talaga mga bagay na hindi kayang pagalingin ng pera. Totoo hindi? Ha? Ang problema sa babaeng ito, ang problema sa atin, kapag tayo may sakit, ang pinupuntahan natin yung mga secondarily solution. Totoo hindi? Sino po ang primary solution ng ating sakit at problema? Sino po? Ang Panginoon. Ang problema sa mga, minsan, sa atin, ipagpasa Diyos na lang natin. Wala na tayo. No choice na tayo. So, minsan si Lord, nagiging last option na lang natin. Hello? Amen. Alam niyo po, kaya nga gusto ko po yung yung dati ng palabas, yung King of Restoration. Alam niyo ba yon? Yung palabas na yon? Yung mga lumang gamit, papaayos sa kanya. Tapos, gagawin niyang brand new ulit yung pinakalumang gamit kahit 1800s pa. King of Restoration. Alam niyo po, Panginoon, King of Restoration. Alam niyo po ba na ang Diyos ko po karpintero? Napakaraming pwede maging trabaho ng Panginoon. Bakit pinili niya pa na siya ay ituring na anak ng isang karpintero? Hello? Hello? Alam niyo kung bakit karpintero ang pinili ng Lord na kanyang trabaho? Kasi sabi sa Bible, kayo ang templo ng Diyos. At si Kristo ang karpintero niyo kapag nasisira ang bahay niyo. Amen. Ang tahanan, itong katawan natin. At yung ito yung tahanan, ito yung bahay ng Panginoon. Kapag may sira ang katawan, si Kristo ang karpintero ng ating katawan. Amen. Hintayin niyo po yung ating, sino po gusto dito mag-enroll sa level 2 ng ating School of Sonship? The Word of God in 3 dimension. Abay, matindi. Matindi. Paano i-epekto yung Word of God sa katawan mo? Akala ba natin ang salita ng Diyos may epekto lang sa ating espiritu, sa ating kaluluwa? Hindi ba sinabi sa Bible, yung salita mo ay katulad ng isang apoy sa aking mga buto? Ibig sabihin yung salita ng Diyos, mayroon siyang power sa katawan ng isang tao. Basta makitig sa akin ng mga nanonood. Amen. Excited na ba kayo? Sa second level po, pag-uusapan din po natin yung seven Spirit of the Lord. The seven powers of God. Kasama rin po yan. Alam niyo ba yun? The seven powers of God. Sino na nun? Baka mahapiwan ko po yung tinatawag na the power of age to come. Yung kapangyarihang darating sa huling kapanahunan. Na natikman lang ng mga ninuno natin sa panahon ng Biblia. Amen. So, kahit gaano ka kapera, may mga bagay na hindi mo kayang bayaran ng pera mo. Kahit gaano tayo kahusay, katalino, may mga bagay na hindi mo kayang solusyonan ng sarili mong kayamanan. Aminin na natin yung tama. Tama po ba ako? Sabi ni Aga Mulak, napanood ko kanina eh. Sabi ni Aga Mulak, napanood ko, pwedeng ipakitalik na lang po yan. No? Baka mapagkamalan po tayo Noah's Ark. Amen. Pasensya na ho kayo, kami po ay nasa bundok. Ito sa bundok po, may manok, may baka, may kambing, may aso. Kung ano-ano po makikita nyo mga hayop dito, may kuliglig. No? Kaya pagpasensya yun na po sa mga nanonood, nakakita po kayo ng mga patalastas. Kasi po, nandito kami sa bundok. No? Amen? Ha? Amen po ba? Ang wala lang ho dito, manananggal. No? Kasi yung manananggal ho, tinatago ho namin yung katawan, hindi na ho makabalik. No? Naabutan na po ng araw. Joke lang po, no? Anyway, naupos na ang kanyang ari-arian sa pagpapagamot, ngunit hindi pa rin siya gumaling. Sa halip, lalo pang lumala ang kanyang karamdaman. Nabalitaan niya tungkol kay Jesus. Sabi niyo nga po nabalitaan. Kilala niya ba si Jesus?
namatay si Jesus? Di ba sabi sa Bible, paano siya nagkaroon ng pananampalataya? Dahil sa nabalitaan niya yung ginawang himala ng Panginoon. Tama yung sinabi sa Romans chapter 10. Faith comes by hearing. Ang pananampalataya ay nagsisimula sa pakikinig. Kaya tayo binigyan ng Diyos ng dalawang mata, dalawang tenga, isang bibig. Dapat mas marami ang pakikinig kaysa pagsasalita. Hello? So, nabalitaan niya, faith comes by hearing. Nabalitaan ng babaeng ito, bagamat hindi niya kilala si Jesus, nabalitaan niya ng Panginoon, nagpapagaling ng mga bulag, bumubuhay ng mga patay, gumagawa ng himala, nagpapakain sa mga tao, sa libo-libo, at nais niya mapabilang sa mga pinapagaling ng Panginoon. Mga kapatid, kung mabalitaan ninyo, kung tayo po ay nasa panahon ng Panginoon at nabalitaan ninyo sa chismosang kapitbahay ninyo na mayroong Jesus na taga Nazareth na bumubuhay ng patay, gumagawa ng himala, ano kaya ang gagawin mo kung ikaw ay walang pera? Alam niyo po ang ginawa ng babaeng ito, nung nabalitaan niya, dahil no choice na siya, nasa dulo na siya ng kanyang laylayan. Ang ganda ang ganda, no? Kaya pala laylayan ng Panginoon yung kanyang hinipo, kasi nasa dulo na siya ng kanyang laylayan. Nasa dulo na siya ng kanyang lubid. Anong gusto point niyan, mga kapatid? Alam niyo po, meron po akong ginawang t-shirt na design, nakalagay, only Jesus, tuldok. Tapos may cross na ganun, may line siya. May line na ganun. Alam niyo bakit only Jesus may tuldok? Kasi sa dami-dami ng hinanap mong solusyon sa buhay mo, si Lord Jesus Christ lang ang tamang kasagutan. Amen. Totoo hindi? Ha? Ito? Alam mo sabi ni Aga Mula, kapag may trabaho ka, maging masaya ka na. Kasi at the end of time, hindi naman talaga pera magpapasaya sa'yo. Yung contentment na tinatawag. Eh, alam mo po yung mga mayaman, ng mga artista, yung buhay nila, nagtatransfer nila ang buhay nila mula sa isang napaka-eleganteng buhay sa Maynila. Saan sila pupunta? Sa mga bundok. Nagtatanim na lang sila. Kasi bakit? Pakinggan niyo ako mabuti, ha? Pakinggan niyo ako mabuti. Alam niyo ba na ang pinaka-enjoyable life is a simple life? Amen. Totoo hindi? Ha? Kitang-kita niyo yung masasarap na pagkain sa Maynila, yung iba't ibang klase ng mga decoration. The more maraming decoration, mas maraming lason. Amen. Ang kay Kuya Ray nga yung tinya. Puro dahon. No, kaya no? Dahon ng bayabas, banaban, ano pa yun? Mangga. Hindi banaban, banaba. Banaba, mangga, abukado, tanglad. Ano pa? Bayabas. Ano pa? Oregano. Pinatuyo niya yung mga dahon na yun. Tapos, tsaka niya dinurog. Blender niya. Iniinom namin ni Kera Apakasarap. Parang di naniniwala si Jillian. Biglang umatras. Mga kapatid, eto na, dito na po ako. Nabalitaan niya ang tungkol kay Jesus, kaya nakipagsiksikan siya hanggang makalapit sa likuran ni Jesus at hinipo ang damit nito. Mga kapatid, anong ginawa ng babae nung nabalitaan niya? Pumunta siya sa Panginoon, sabi niyo nga po nakipagsiksikan. Bakit siya nakipagsiksikan? Para makalapit. Pakinggan niyo po ako pakinggan niyo po ako mabuti. Kapag ang buhay mo ay maluwag, wala kang breakthrough. The more masikip ang buhay mo, the more ka nakikipagsiksikan, mas matindi ang breakthrough na magagawin ng Diyos sa buhay mo. Amen. Mas masikip ang buhay mo, mas matindi ang pressure, mas matindi ang problema. Alam niyo po ba, meron pong isang kabataan lumapit sa akin, sabi sa akin, diamond? Sabi mga titig, diamond? Sabi niya, anong diamond?
O nakikita po kita, ang pumapasok na word sa akin, diamond. Nung pinag-aralan ko po yung diamond, ang diamond po ay resulta at bunga, produkto ng isang napakalakas, Hindi. tinding Pressure. pressure ng apoy. Kung gusto ninyong lumitaw kayo as a precious diamond in the eyes of the Lord, allow God to compress you with the fire of God. Alam niyo po, nakipagsiksikan itong babae na ito. Anong kaibahan niya kay Jairo? Si Jairo, inimbitahan ng Panginoon, ang Panginoon pupunta kay Jairo para magpagaling. Ang babaeng ito, iba ang faith. Siya ang pumunta kay Jesus at may dalawang klase ng kagalingan. Hayaan mo ang Diyos pumunta sa iyo para pagalingin ka. O hindi mo na mahintay yun, ikaw na mismo ang Lalapit. kukuha, take it by force na makuha mong kagalingan. Amen. Mga kapatid, pakinggan niyo po ako. Lahat ng kagalingan, lahat ng pagpapala, may risk. Amen. Lahat ng blessing. Sino dito gusto ng blessing? Sino dito gusto lumakas yung faith mo kay Lord? Amen. Sino dito gusto tumapang pa sa Panginoon? Amen. Let your life be under pressure. Ako po. Alam niyo po ba, name is very, very powerful. Ang pangalan ni Jesus means Yehovah is salvation. God is salvation. Ang pagsabihin ng malig-on, ako pilyado ko malig-on, Bisaya malig-on, matibay. Pag inalam niyo sa inyo ang word na matibay, ang lalabas sa Google, will sabihin, firm. Mga kapatid, alam niyo may sabihin ko sa inyo, alam niyo po ba yung value ninyo, yung halaga ninyo, at yung tingin sa inyo ng Panginoon? Pagkakatiwalaan kayo ng Lord, kung dumanas kayo ng napakatinding pagsubok. Mas matinding pagsubok, mas matinding tiwala ay bibigay sa iyo ng Panginoon. Kasi hindi kanya pwedeng sukatin sa isang pagsubok na hindi mo kaya. Yung sukat lang na kaya mo ang ibibigay niyang sukat na pagsubok sa iyo. Pero kung matindi ang pagsubok na dinaanan mo, matindi ang tiwala sa iyo ng Lord. Amen. Hello. Gusto niyo malaman kung ano ang sukatan ng Panginoon sa pagiging strong, firm, matibay, malalim? Depende sa obedience. Depende sa mga struggles na pagdaanan mo. Kaya pasalamatan natin si Lord, may mga struggles. Amen. Sige, pasalamatan natin si Lord. Thank you, Lord. Kung naghihingi ka kay Lord ng wisdom, bibigyan ka niya ng maraming problema. Kasi yung problema na yon, doon mo hahanapin yung wisdom, at kapag na-solve mo yung problema mo, yun yung wisdom. Kasi ang wisdom, yun yung application doon sa problema mo para ma-solve. Kaya alam niyo po, when you pray, huwag niyo lang hingin kay Lord ang pagpapala. Hingiin din ninyo kay Lord na kayo ay i-prune, gupitin, linisin, i-break. The more kayong binibreak ng Panginoon, the more tayong binibreak ng Lord, the more tayong magiging kagamit-gamit sa Kanya. Amen. Akala po ba ninyo, isang overnight lang po yung wisdom na binigay sa akin ng Lord? Akala po ba ninyo, yung mga experience ko, ang nakikita lang po ninyo, pakinggan niyo po ako wala pa nga akong maayos na platform Tama, hindi. Wala pa akong maayos na platform. Subukan akong i-invite sa isang mega church. Sa libo-libo mga tao. Tapos may mga camera dyan na magharapan sa akin. Na makita nila ako doon na gamitin ng Panginoon, makita nila, gumagano yung kamay ko, makikita mo, nang babagsakan libo-libo. Wala pang maayos na platform. Kasi bakit? Akala ba natin overnight ang pagpapagamit sa Panginoon? Hindi ho. Kasi bakit? Bago ka gamitin ng Lord mightily, kailangan ka niya munang ayusin. Amen. 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 Bago ka i-release ng Lord, kailangan ka niya munang i-mold, i-develop, i-break, ayusin yung, ikaw yung, alam niyo po ba, may sabihin ako sa inyo. Taas nga po dito yung mga kapatiran sa church. Ang tawag sa inyo, araw. Ang tawag sa inyo? Ano yung araw sa Tagalog? Sibat. Ano yung bo? Yung pana, yung hawakan. O, yung sibat. Yung ngayon, di ba? Yung araw, spear. Di ba yun? Yun. Yung bow and arrow, yung bow, yun yung lagayan ng hinihila. Yung arrow, yun, kayo yun. Yung bow, ako yung pastor
Hello? Amen. Ano kayo? Kayo yung araw. Ako yung buhok. Ngayon, sino yung archerer? Jesus. Si God. Si Holy Spirit. Kung baluktot ang araw, hindi yung tutudlan ng maayos. Amen. Hindi makakapunta sa kanya. Nakinig kayo sa akin mabuti. Kaya tayo tinawag na overcomer. Kasi meron tayong napagtagumpayan. Hindi ka tatawaging overcomer kung wala kang napagtagumpayan. Amen. So hayaan mo lang, nabalitaan mo ng Diyos, nagpapagaling ang Panginoon, makipagsiksikan ka doon. Go! Tuloy-tuloy lang kayo Lord, kahit mahirap, pagod na, tuloy lang. Kasi bakit after ng siksikan na yan, nandiyan yung breakthrough mo. Amen. Hello? Amen. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Take it by force. Si Jairo naghihintay sa Panginoon para pagalingin yung kanyang anak. Pero itong babae, hindi na makapaghintay kasi 12 years na naghihintay. Siya na mismo nakipagsiksikan. Alam niyo po ba, sinusubukan na tayo na Lord kung talagang gusto mo yung pagpapala. Sinusubukan ka na talaga na Lord kung gusto mo talaga itong bagay na ito. Amen. Dadaan ka niya sa napakaraming tao na magbablock doon sa pangarap mo. Etong mga tao na ito na nakipagsiksikan siya, yan yung mga taong gusto rin mauna doon kay Lord. Pero tingnan niyo po, babae na siya, mayroon siyang sakit, advantage po yung mga kasamahan niya. Yung mga nandun kay Lord nakapalibot, tama, advantage. Pero sa kanya, wala siyang pakialam kahit babae siya, tuturing man siya na marumi sa harapan ng mga tao. Kasi bakit? Buo na yung loob niya. Hello? Buo yung kanyang loob. Na kapag nahawakan ko, itong ganito oh. Sabi niya dito, sapagkat iniisip niya, sabi niyo nga po iniisip. Sabi niyo nga po iniisip. Naniniwala kayo, ang isip powerful? Amen. Ano kaya iniisip ng babae na ito? Mahipo ko lang ang kanyang damit, gagaling na ako. Alam niyo po ba, yung word na isip is powerful. Bakit? Yung taong walang isip, ganito, pag hinipo ko kaya gagaling ako. Iba yung faith ng babae. Ang tawag sa kanya, advance mag-isip. Kasi sa isip niya, tapos na. Magaling na siya. Hello? Sino dito? Yung iniisip mo na gagawin ng Diyos sa'yo, naniniwala ka, tapos na at ginawa niya na. Amen. May mga taong to see is to believe, di ba? Tama? Ito babae na to, hindi. Kahit hindi ko pa nakikita, naniniwala na ako. Mga kapatid, may tanong ako sa inyo. Ano iniisip mo? Naniniwala ka ba na pagpapalain ka ng Lord? Amen. Bakit masaya ka ngayon? Nakikita ko na, pinagaling na ako ng Panginoon. Wala pa naman ah. Sa'yo yun, mata mo na kayo ginagamit mo. Kaya nga lingon ng Panginoon eh. Kasi bakit? Alam mo naman, hindi ka namin alam kung sino humipo sa'yo. Kasi kapag naked eye yung ginamit mo, hindi mo makikita. Pero kapag faith ang ginamit mo, makikita mo, magaling ka na. Amen. Hello? Amen po ba? Amen po ba? Ang tawag yan, practice your faith expectation. Naniniwala ka bang pagpapalain ka ng Lord? Amen. Naniniwala ka bang gagamitin ka pa ng Panginoon mightily? Naniniwala ka ba that you can move mountains? Naniniwala ka ba na may gagawin ng Diyos na himala sa buhay mo? Naniniwala ka ba na gagawin ka ba ang channel ng pagpapala ng Diyos sa pamilya mo, sa mga tao? Bibigyan ka ng matinding wisdom ng Panginoon? Gagawin ka ng Diyos sa isang muog na hindi ka kayang pasagin ni Numan? Amen. Kung ano yung iniisip mo, yun yung gagawin ni Lord sa'yo. Yes, amen. Hello. Amen. Hello. Ang problema po, ito po. Bakit maraming nakaka-touch sa Panginoon hindi gumagaling? Anong dahilan kung bakit yung babae gumaling? Ha? Palataya. Pananam? Palataya. Palataya.
Totoo ba? Amen. Yan lang po Iko-connect ko lang ito. Meron akong, gusto ko lang background Connected. Okay. Meron po akong vision kanina habang tayo po ay nagwo-worship. Sa vision ko po habang tayo nagwo-worship, nakakita po ako ng telang puting maliwanag dito sa stage. At yung tela na yon, laylayan po ng damit ng Panginoon. Kapag lumapit kayo kay Lord, kahit mahawakan mo yung kanyang braso, hindi ka gagaling. Kung bakit gumaling ng babae, dahil yung hawak niya ay hawak ng pananampalataya. Amen. May tanong sa inyo si Lord. Gusto niyo marinig? May tanong sa inyo si Lord ngayong hapon na ito. Naniniwala ka ba? Amen. Naniniwala ka ba na hindi matatapos itong taon na ito? Makikita mo yung breakthrough mo. Amen. Habang ako nagsasalita ngayong hapon ko, nararamdaman ko po ang presensya ng Lord. Amen. Nai-imagine ko ang Panginoon nakatayo sa harapan natin sa kalagitnaan. Naka-fully armored siya. Helmet, breastplate of righteousness, suot niya po ang lahat ng baluti. Dahil si Lord ay nagtagumpay na sa buhay mo. Dumating man ang point sa buhay mo, napapagod ka, na-stress ka, di mo na kaya. Kasi bakit? Yung moment na nasa dulo ka na ng laylayan mo, yun naman yung laylayan na pwede mong hawakan, laylayan naman ng Panginoon para sa new beginning ng buhay mo. Amen. Hura basyande. Amen. Mga kapatid, sino gusto ng breakthrough? Taas kamay. Saan tayo magsisimula? Dalawa. Nabalitaan mo ba? Nabasa mo ba sa Bible? Amen. Nagpagaling si Lord? Amen. Nabasa mo? Amen. Nagpala si Lord? Amen. Oh, anong gawin mo? Makipagsiksikan ka ngayon. I-pressure mo yung sarili mo. Gagawin ko to, Lord. Itutuloy ko to, Lord. Tapos, dapat naka-insert na sa utak mo na hindi matatapos ang taon na ito na hindi ka blessed. My God. Habang ako po'y nagsasalita, nakakita po ako ngayon ng isang malaking puno. Na yung puno na ito, napakaraming ibon sa ilalim ng puno. Nag-i-enjoy yung mga ibon. At ang sabi ng Lord, yung puno na yan, ikaw yan. Kung saan yung mga tao, mga ibon, sa panahon ng bagyo at wala silang malapitan, sila ay lalapit sa iyo kasi ikaw yung magiging kublihan nila. Amen. Sa panahon na gugutom sila, ikaw ang magpapakain sa kanila. Amen. Amen, amen. Kalapakan natin si Lord. Kung naririto ang laylayan ng Panginoon, alam nga ako, kapatid ano? Kung narito ang laylayan ng Lord, kung narito ang laylayan ng Panginoon, kung narito po yung laylayan ng Lord, anong gagawin mo? May sabihin ako sa inyo. Sabi ni Lord sa akin ngayon lang, kaya maraming hindi gumagaling na anak ko. Kasi pumupunta ng simbahan, walang inaasahan sa akin. Sino gusto umuwi dito na dala niyo yung blessing ng Lord? Amen. Expect more. Mahipo ko lang ang kanyang damit, gagaling na ako. Sure na sure itong babae na ito na yung connection na ito-connectionan niya, siguradong manggagamot at gagaling siya. Mga kapatid, tatapatin ko na kayo. Yung Diyos, si Jesus na pinaniwalaan mo, yan ang tamang koneksyon na magbibigay ng kagalingan sa'yo. Amen po ba? Ngayon, huwag kang
makita lang. Kailangan makita mo, maranasan mo. Hello. Agad niyang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang magaling na siya. Tumigil ba agad yung pagdurugo? Tingin sa akin lahat. Instant. Sino dito gusto niyo makuha breakthrough niyo? Hawakan ninyo ang laylayan ng Panginoon na mayroong kasiguraduhang pananampalataya. Paniwalaan mo, no shadow of doubt. Lord, I believe. May dalawang bulag lumapit sa kanya, Jesus, anak ni David, pagalingin mo kami. Tawagin ninyo. Anong gusto ninyong gawin ko sa inyo? Ano sabi ng dalawang bulag? Nais ho naming makakita. Tinanong sila ng Panginoon, naniniwala ba kayong kaya ko iyong gawin? Sabi ng bulag, opo, Panginoon. Mangyari sa iyo ayon sa iyong pinaniniwalaan. Hello? Nakikita po ba ninyo ang inyong mga sarili na punong-puno ng pagpapala? Ang bank account ba punong-puno ng blessing? Nakikita mo ba yung sarili mo na lahat ng papatungan ng iyong kamay pagagalingin ng Panginoon? Nakikita mo ba yung sarili mo naglalakad like the Lord Jesus Christ? Na ikaw yung magiging extension ng Panginoon, extension ng kamay ng Lord, na yung kamay mo magiging kamay ng Panginoon, yung paa mo magiging paa ng Panginoon, yung tenga mo magiging tenga ng Lord, at yung bibig mo magiging bibig ng Panginoon. Na siya yung source, ikaw yung resource, ikaw yung gripo na bubukas ng pagpapala ng kalangitan at bubukas sa mga tao makikiinom. Alam niyo, may sabihin ako sa inyo, maliit lang ako pero wag niyo ako maliitin. Malaki ang Diyos ko. Maliit lang ako pero wag niyo ako maliitin. Hindi niyo alam kung anong kayang gawin ng pananampalataya meron ako. Alam niyo po ba, sabi sa Biblia, yung faith natin, alam niyo kung bakit po powerful ang faith? Kasi yung faith natin, ang sabi sa Bible, faith of Jesus. Sabi niyo nga po, faith of Jesus. Alam niyo ba yung faith na yan? Regalo ng Panginoon. At yung faith na yan, hindi galing sa'yo. Galing kanino? So kung galing kay Lord yung faith na yan, yung Lord na yon na ang nagsabi doon sa puno ng igos, matuyo ka. Nung pagsabi ng Panginoon, natuyo agad yung puno ng igos na yun hanggang sa pinakaugat. Tama hindi? Tama. Yung Diyos na yon, yung faith na yon na nagpatuyo sa puno ng igos, mga kapatid, pakinggan mo ako. Yung faith na yon, simula na nanampalataya ka kay Lord, yung faith na nagpatuyo ng puno ng igos na yon, yan din yung faith na nilagay sa'yo ng Holy Spirit sa loob mo. Oh my God. Naintindihan po ninyo? Ha? Naintindihan po ninyo? Kaya kung tayo po ay bagsak, kung tayo po walang ma-accomplish sa buhay, napapahiya ang Panginoon sa atin. Meron akong word sa inyo. Panalunin nyo naman si Lord sa buhay nyo. Ulitin ko po, panalunin nyo si Lord sa buhay ninyo. Makita ng tao nagtagumpay si Lord sa buhay mo. Oh my God. Caterpillar lang ako ngayon. Paglipas ng panahon, makikita nyo, hindi na ako caterpillar. Isa na akong ganap na paru-paro. Mukha lang akong uod sa harapan ninyo ngayon. Sabi nyo nga po, seed of Christ. Seed of Christ. Anak ka ng Panginoon. Dala-dala mo ang DNA ng Panginoon. Alam niyo po ba ang tawag sa atin sa Biblia? Little gods. Mga Diyos tayo. Kasi divine nature din tayo. Mga Diyos ang tawag sa mga taong pinagkakatiwalaan ng kanyang salita. So kung tayo po ay mga Diyos dito sa lupa, si Adan ay Diyos dito. Tama ba ako? Kung tayo po ay mga Diyos, maliliit na Diyos dito sa lupa,
Ibig sabihin, binigyan tayo ng authority ng Panginoon. Kaya huwag tayong pumayag na matapos ang buhay natin na hindi natin na-accomplish yung pinagagawa ng Diyos sa buhay natin. Alam nyo, expand, enlarge, empower your faith. Believe, 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 believe. Sabi ng Lord, do you believe? Amen. Pwede ba yun nananampalataya ka pero wala kang ginagawa? Pwede ba yun? Ha? Pwede bang manampalataya wala kang ginagawa? Kung mayroon kang pananampalataya, edi makipagsiksikan ka ngayon. Pilitin mo si Lord. Alam mo, nagtataka nga ako eh. Sabi sa Bible, alam na ng inyong amang nasa langit kung ano ang inyong pangangailangan. So, hindi mo na kailangan pilitin kasi alam niya na. Pero pagdating sa Luke, sinasabi ko sa inyo, hindi man siya tumayo sa pagkakaibigan nila. Tatayo siya dahil sa pangungulit nito. Tama. Gayon din naman, tinuturuan tayo ng Panginoon manalangin persistently, tuloy. Alam niyo po, makulit ako kay Lord. Kinukulit ko talaga siya. Lord, kailangan ko talaga ng 4 wheels. Araw-araw ako nag-iisip ng 4 wheels. Hindi ko alam kung saan ako makakuha ng 4 wheels. Yung cellphone ko, pag ni-research mo, tinignan mo yung mga picture, puro 4 wheels. Alam niyo bakit gala ako? Gumagala ako. Naghahanap ako ng mga magaganda sasakyan. Kahit wala akong pera. Totoo! Alam ko na kayo mga may Honda, Suzuki, Mitsubishi, mga sasakyan. Kapisado, nakakita, ito, hindi ko ito tayo, ito yung kulay, ito. Alam niyo kung bakit ganun po mag-isip? Kahit wala mo akong pera, kasi bakit? Lalo ko na nga mag-aral ng driving eh. Alam niyo bakit? Kasi nangyari na sa isip ko. Kanina nga, sabi ko nga eh, kayo ka Jillian, kaya naman kahapon, ba't kaya ganun? Dalawang gulong lang itong ko. Pag umaandar, parang ang feeling ko, ganun yung driving ko, hindi ganun. O dapat ganun, di ba ganun? Di ba? Tama? Pero pag nagdadrive ako sa kalsada, parang feeling ko, ang taas-taas ng sinasakyan ko, ganun yung andar. Kaya nga may maghugas ako ng plato, ganun yung gagawin ko eh. Alam niyo kung bakit po ganyan? Di baling mapagkamalang kang baliw. Mahalaga na pa-practice mo at na-exercise mo yung tinatawag na pananampalataya. Kasi ang pananampalataya, paniniwala sa mga bagay na hindi nakikita ng karaniwang mga mata. Sino humipo sa akin? Sino humipo sa akin? Teka na, natataka ko. Hindi ba alam ni Jesus kung sino humipo sa kanya? Alam niya! Pero gusto i-point dito. Minsan, kahit yung sarili mong mata, hindi nakikita ng karaniwang mong mata, pero pag may mata kang pananampalataya, may mata yung pananampalataya mo, kahit wala pa dyan yung sasakyan, nakita na ng faith mo na may sasakyan ka na. Amen? Kaya nga iba na, kaya kahit nga, automatic yung motor ko, may preno yung pa ako eh. Nakita na kayo ng ganon? Nakita ka na? Nagka-clutch pa yun eh. Kasi bakit? Nakita ko na. Bibigyan ako ng sasakyan. Alam niyo bakit kailangan ko ng sasakyan? Pagod na yung karmatsyog. Pagod na. Napakataas ng DRT. Totoo lang. Hindi pa ito. Pag umakit ka pa doon, may matataas pa doon. Tama ba ako? Napakataas po ng DRT. Hirap po ang karmatsyog. Hirap na hirap. Umiiyak. Narinig ko po yung iyak ng karmatsyog. Nais niya na po mag-rapture. Teka lang. Huwag po kayo mag-alala. Nagpahanda ang ating kapatid ng napakasarap na merienda. Bilo-bilo. Gutom na kayo? May matataas ng sugar. Huwag na kumain. Hindi mataas sugar ko. Effective yung ano mo kay Ray. Praise God. Inom ako ng isang baso ulit bago ako tapos ko kumain ng bilo-bilo. Ha? Amen? Amen? Amen po ba? Amen? Ngayon, tuloy ko lang po. No?
ako. Baka ma-explain ka. Okay, now. Eto nga. Naramdaman naman ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya. Kaya't bumaling siya agad sa mga tao at nagtanong, sino ang humipo sa aking damit? Alam niyo po, naramdaman ba ni Lord yung may kapangyarihan? Ano ibig sabihin nun? Bakit marami namang humihipo kay Lord, hindi gumagaling? Kasi diba, pag ginawa ko kaya ito gagaling, hindi. Pero iba yung hipo na may pananampalataya. Kasi ang hipo ng may pananampalataya, nagre-release, nagbubukas ng kapangyarihan ng Lord para ma-release. Amen! Amen po ba? Sumagot ang kanyang mga alagad. Balalbal, nakikita po ninyo napakaraming nagsisiksikan sa paligid ninyo. Bakit pa ninyo tinatanong kung sino humipo sa damit ninyo? Ba't kung ako to, sasakalin ko to eh. Ako Panginoon. Hindi siya propeta. Hindi propeta si Lord, propeta. Totoo hindi? Totoo ba? Hindi nga, sige ako kayo. Sinagot kayo, no? Ito matanda sa'yo. So, balit, patuloy na lumingon-lingon si Jesus sa paghahanap kung sino ang humipo sa damit niya. Palibhas ay alam ng babae ang nangyari. Siya'y nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus. Ito. Bakit siya nanginginig sa takot? Kasi hindi niya kilala si Lord. Wait lang. Pakinggan niyo ako. Kaya siya takot kasi hindi niya pa ganap na kilala si Lord. Pero tayong kilala si Lord, ganap na kilala si Lord, bakit hindi tayo nakaka-receive ng kagalingan? Kasi ang problema, tayong mga naniniwala sa Panginoon, maraming shadow of doubts. Pero itong taong ito, na nasa pressure na ng problema, wala na siya, no choice na siya, kundi manampalataya sa huling option niya. Manampalataya po siya. So, ibig sabihin mga kapatid, alam niyo po ba na maraming regalo ang langit sa iyo na hindi po nakiklaim dito sa lupa kasi kulang po sa pananampalataya ng mga tao? Isang araw po, nagkaroon po ako ng isang pangitain. Nakakita po ako ng isang vision. Nakalagay doon sa vision ko, supernatural. Nung nakita ko po yung supernatural na yun, alam ko na gustong sabihin ng Panginoon, dapat tayong mga Kristiyano, lumalakad tayo sa supernatural. Amen? Nagtitinda ka lang ng taho, pero yung bahay mo, mansion, paano nangyari yun? Supernatural. Alam niyo, may sabihin po ako sa inyo. Kung meron kayong hihilingin kay Lord, hilingin ninyo yung health ninyo. Hanggang sa kahuli-hulihan ng buhay ninyo, hindi man lamang manghihina at lalabo yung mata mo. Lord, make me like Moses. Sa edad na 120 years old, hindi man lamang lumabo yung kanyang mata, hindi man lamang nanghina yung kanyang pangangatawan. Kinuha mo na lang siya na wala siyang sakit. Ganda, no? Amen. Now, nanginginig siya sa takot na lumapit kay Jesus. Nagpatira pa at pinagtapat ang buong katotohanan. Subalit sinabi sa kanya ni Jesus, tingnan niyo po ito, malapit na po magtapos. May sinabi sa kanya si Lord, Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Alam niyo, may sabihin ako sa inyo. Ano nagpagaling sa babae? Kahit hawakan niya yung dulo ng Panginoon, kung wala siyang pananampalataya, hindi ko maririnig siyang pawit. Alam niyo po ba kung ako naman ito? Hindi na po, laylay lang nga ko. Lord, gato ako. Lord, makita ko lang mata mo, magaling na ako. Ganon. Alam niyo po ba yung anak? Yung anak na gutom na. Nung makita niyo yung nanay niya naglalakad. Pagdating na pagdating pala, solved na. Alam mo yung ganon? Dapat ganon yung faith natin, Lord. Makita lang kita face to face, magaling na ako. Dapat ganun yung faith natin, mas advance. Hello. Sabi niyo, anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Umuwi ka na at ipanatag. Pangalawa, sabi niyo ipanatag. Ipanatag mo ang iyong kalooban. Ikaw ay magaling na. Ano pa yung unang binanggit? Pananampalataya. Pinagaling ka ng pananampalataya. Ipanatag mo ang iyong kalooban. Magaling ka na. Ulitin ko. Ano yung tatlo?
Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Ipanatag mo ang iyong kalooban, kapanatagan. Magaling ka na. Ito po yan. Ito po yung, pakinggan niyo po ako ha. Faith plus peace equal healing. Pananampalataya, dagdagan mo ng kapanatagan ng loob. Kagalingan. Alam niyo bakit po? Bakit sinabi na ipanatag mo yung loob mo? Kasi po, ang depression, ang stress, yan ang portal ng lahat ng sakit. Kaya sinabi na Lord na ipanatag mo yung kalooban mo, sinarado ng Panginoon yung portal ng kaaway para yung kagalingan niya ang babae. Tuloy-tuloy. So kapag hindi mo inalis yung doubt mo, hindi mo inalis yung stress mo, walang epekto yung faith. Ang faith po ay epekto lang kapag lumakad ka ng kapayapaan. Amen. Amen. Oh, ito. Last question. Ito yung huling-huling gusto kong iwan sa inyo. Ang ganda nito. Sabi ng Lord sa verse 30, kaya't bumaling siya agad sa mga tao at nagtanong, sino ang humipo sa aking damit? May tanong po ko sa inyo. Decided ka na bang hipuin ang damit ng Panginoon? Amen. Sino ang humipo sa aking damit? Tinuro ako, Lord, si Pastor. Ayun, hawak-hawak niya yung sinulid. Para hindi lang ang damit ng Panginoon na mahipot ko, kundi buong katawan niya mahipot ko. Amen. Sino ang humipo ng aking damit? Mahipo mo kaya ang puso ng Panginoon ngayong hapon na ito? Nasasabihin mo, Lord, kakalabitin mo si Lord, Lord, naniniwala ako. Alam nyo, bilib ako sa manok, bilib ako sa aso. Tanungin niyo ako bakit? Yung manok, kapag nagkurok-kurok ka, naku, pakita yung lalapit eh. Walang doubt yun. Nagkurok ka, yung manok, walang manok nakita. Prank yan, prank. Walang ganun. Ang aso, tatakbo agad yun. Ano yung bakit? Ito yung mo, ito mo. Kita mo yung buntot, kumakaroon agad. Di ba? Kasi bakit? Ang manok, ang aso, kapag tinawag mo, walang shadow of doubt, bisabihin ng pagkain. Tayo dapat ganun din. Pag sinabi na Lord, pagpapalain ka dapat, pagpapalain tayo ng Panginoon ngayong araw na ito, ngayong gabi na ito. Walang shadow of, yes Lord, I believe. Amen. Amen. Tayo po tayong lahat. Meron ba sa inyo dito gusto mong po sa lalayan ng Panginoon? Lord, kakapit ako sa iyong mga salita. Lord, I believe. Lord, I believe. Kakapit ako, Lord. Ang tanong ng Panginoon, sino ang humipo sa aking damit? Naniniwala ka ba? Lord, ngayong hapon na ito, in the name of Jesus, assign angels. Come on, sige. Lahat ng naniniwala sa sinasabi ko. Lord, this afternoon, assign angels that will bring healing, breakthrough, blessing, answers to all our prayers in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus. Thank you, wonderful God. Mangyayari sa iyo ayon sa iyong pinaniniwalaan. Come on, tell yourself, I am blessed. I am not poor. Sabi mo nga, hindi ako mahirap. Hindi ako talunan. Blessed,
forgiven, victorious, more than conquerors. Oh, Rabashandarayahandayabiyakan. Palakpakan natin si Lord. Kung naniniwala ka na ngayon ang breakthrough mo, palakpakan mo si Lord ng napakalakas sa palakpak. Salamatan mo si Lord. Lord, thank you! Thank you, Lord! Thank you, Lord, for our breakthrough! I receive in the name of Jesus! In the name of the mighty name of Jesus. We give you all the glory and honor and power to you alone in Jesus' mighty name. Amen. Mo tayong lahat? Bago po ako tumako sa communion, dako muna tayo sa tithes and offering. Bahagi ko lang po sa inyo mga kapatid. Sa inyo po, sa atin po lahat na nandito,